Hello, ako si Dr. Mila de la Paz. Sa mahigit 30 taon ng aking karanasan sa gynecology at espesyal na focus sa kalusugan ng mga nakatatanda, nagkaroon ako ng pribilehiyong makausap ang libu-libong kababaihan habang tinatahak nila ang maganda at komplikadong mga yugto ng buhay pagkatapos ng edad 60. At nais kong magsimula sa isang tanong na maaaring medyo prangka. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang pribado at personal na gawain ng pangangalaga sa sarili, isa na perpektong natural at malusog, ay maaaring tahimik na nakasisira sa inyong pisikal at emosyonal na kapakanan? Nakakagulat na isipin, hindi po ba? Sa ating kultura, na kondisyon tayo na maniwala na ang mga usapan tungkol sa sexualidad, lalo na ang sexualidad ng kababaihan at partikular ang self-pleasure o pansariling pagbibigay kasiyahan, ay dapat ibinubulong lamang kung ito man ay napag-uusapan. Para sa mga kababaihan ng isang partikular na henerasyon, ang paksang ito ay madalas na itinuturing na bawal, isang bagay na hindi dapat binabanggit at hindi dapat tuklasin. Mayroong isang malaganap at nakapipinsalang alamat na ang pagnanasa kasiyahan at sexual na sigla ay basta na lang nawawala kapag natanggap mo na ang iyong senior citizen ID. Nakapagtapos na ang mga tao ng pag-aalaga ng anak at lumipas na ang menopause, ang buong bahaging iyon ng buhay ng isang babae ay dapat na tahimik na itinatago na parang mga lumang litrato. Narito po ako ngayon para sabihin sa inyo ng walang pag-aalinlangan na ito ay isang mapanganib na kasinungalingan. Ang inyong sexualidad ay hindi isang papaliit na yaman. Ito ay isang mahalagang bahagi ng inyong sigla, inyong kalusugan, at inyong kagalakan, at nararapat itong alagaan sa bawat edad. Ang self-pleasure, malayo sa pagiging isang walang kabuluhang luho, ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa kalusugan. Nakakabawas ito ng stress, nagpapabuti ng tulog, naglalabas ng mga endorphin na nagpapaginhawa sa sakit, at nagpapanatili ng mahalagang daloy ng dugo sa pelvic region. Gayunpaman, tulad ng anumang aspeto ng ating kalusugan, ang ating pamamaraan ay kailangang magbago habang nagbabago ang ating katawan. Ang mga paraan na epektibo noong tayo ay nasa 30s o 40s ay maaring hindi na lamang gaanong epektibo pagkatapos ng 60, ngunit maaari pa nga sa ilang kaso magdulot ng pinsala, isang tahimik na panghihina na maraming kababaihan ang napagkakamalang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngayon, aalisin natin ang tabing sa mahalagang paksang ito. Hindi tayo magbubulungan. Magsasalita tayo ng malinaw at may kumpiyansa, papalitan ng katahimikan ng agham at ang hiya ng tiwala sa sarili. Gagabayan ko kayo sa 7 sa mga pinakakaraniwan at makabuluhang pagkakamali na nagagawa ng mga kababaihan na lampasit sa kanilang mga pribadong sandali ng self-pleasure. At higit sa lahat, bibigyan ko kayo ng simple at nagpapalakas loob na mga solusyon upang mabawi ang inyong kasiyahan ng ligtas at masaya. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa inyong katawan, pag-unawa sa bago nitong wika, at pagtiyak na ang inyong mga huling taon ay kasing sigla at kasiya siya gaya ng nararapat sa inyo. Ang una at masasabing pinakamahalagang pagkakamali ay ang pagpapabaya sa ginintuang tuntunin ng ginhawa at kaligtasan, ang tamang paggamit ng lubrikant. Napakaraming kababaihan na nakakausap ko sa aking klinika ang naniniwala na ang discomfort, pagkiskis o kahit sakit na kanilang nararanasan ay isang bagay na kailangan na lang nilang pagtiisan ngayon. Ito ay direktang resulta ng isa sa mga pinakamahalagang pagbabago sa pisyolohiya pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng estrogen. Ang estrogen ay ang hormone na nagpanatiling makapal, nababanat at natural na basa ng mga tissue sa ari sa loob ng maraming dekada. Habang bumababa ang antas nito, ang mga pader ng ari ay maaaring numipis, maging mas marupok at mas matuyo, isang kondisyon na tinatawag nating atrophic vaginitis
o genitourinary syndrome of menopause GSM. Kapag nagsasagawa kayo ng anumang uri ng stimulation nang walang sapat na lubrication sa mga pinong tissue na ito, hindi lang kayo lumilikha ng discomfort. Nagdudulot kayo ng mga microscopic na punit at gasgas sa ibabaw ng ari at vulva. Ang pinsalang dulot ng pagkiskis na ito ay hindi lamang ginagawang masakit, ang karanasan na lumilikha ng isang negatibong siklo kung saan nagsisimulang iugnay ng inyong utak ang paghipo sa sakit, ngunit malaki rin ang itinataas nito sa inyong panganib para sa mga impeksyon. Ang maliliit na punit na iyon ay mga bukas na pinto para sa bakterya na humahantong sa mas mataas na insidente ng urinary tract infections UTIs at iba pang mga iritasyon. Ito ay isang tahimik na panghihina dahil ang sakit ay madalas na isinasaloob bilang isang personal na kabiguan. Sira na ang katawan ko at ang mga nagre-resultang impeksyon ay ginagamot bilang mga hiwalay na insidente ng hindi kailanman iniuugnay ang mga ito sa pinakaugat ng problema. Ang solusyon ay parehong simple at lubos na epektibo, tanggapin at mamuhunan sa isang dekalidad na personal lubricant. Isipin ito hindi bilang isang dagdag lamang, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng inyong wellness toolkit tulad ng moisturizer para sa inyong mukha o kamay. Kapag pumasok kayo sa anumang botika tulad ng Mercury Drug o Watsons, makakakita kayo ng iba't ibang pagpipilian. Para sa karamihan ng kababaihan, inirerekomenda ko na magsimula sa isang water-based na lubricant. Ang mga ito ay banayad ligtas gamitin sa anumang laruan at madaling linisin. Hanapin ang mga produkto na walang glycerin at parabens dahil ang mga ito ay maaaring maging sanhi ng iritasyon minsan. Para sa mas matagalang pagkadulas, ang isang silicone-based na lubricant ay maaaring maging isang mahusay na pagpipilian, bagaman dapat tandaan na hindi ito dapat gamitin kasabay ng mga silikone na laruan dahil maaari nitong masira ang mga ito sa paglipas ng panahon. Ang paglalagay nito ang susi, maging mapagbigay. Ilagay ito hindi lamang sa bukana ng ari, kundi sa buong bahagi ng vulva, kasama na ang klitoris at labia. Mag-apply muli kung kinakailangan ng walang pag-aalinlangan. Para sa mga kababaihan na may mas malalang pagkatuyo, sulit din na makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa localized estrogen therapy. Ito ay maaaring sa anyo ng mga low-dose na cream tableta o singsing na direktang inilalagay sa ari. Gumagana ang mga ito upang ibalik ang kalusugan ng mga tissue mismo na tinutugunan ang pinakaugat ng pagkatuyo at itinuturing na napakaligtas para sa karamihan ng kababaihan. Naaalala ko ang isang pasyente, tawagin natin siyang Lina, mula sa Cebu City, isang masiglang 77 taong gulang na mahilig mag-hike. Lumapit siya sa akin, nabigo sa pabalik-balik na UTIs at inamin na halos isinuko na niya ang intimacy dahil naging napakasakit na nito. Matapos naming ipakilala ang isang pang-araw-araw na vaginal moisturizer at isang dekalidad na silicone lubricant para sa personal na paggamit, nagbago ang kanyang buhay. Huminto ang mga impeksyon at maluha-luha niyang sinabi sa akin na naramdaman niyang bumalik na ulit ang dati niyang sarili. Gusto kong huminto sandali dito at tanungin kayo, naranasan niyo na ba ang discomfort dahil sa pagkatuyo at inisip na lang na ito ay isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda? Kung ang impormasyong ito ay nakatulong at nagkaroon kayo ng light bulb moment o napagtanto mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento sa ibaba. Kung sa tingin nyo ay hindi ito angkop o malinaw, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga habang nilalayon kong gawing mas nakakatulong ang impormasyong ito hanggat maaari. Ang pangalawang karaniwang pagkakamali ay ang tinatawag kong familiarity fatigue, na kinabibilangan ng parehong mga makalumang pamamaraan at hindi wastong mga kagamitan. Ang ating mga katawan ay nagbabago sa paglipas ng ating buhay at kung ano ang nagdulot sa atin ng kasiyahan
Noong ating kabataan ay maaaring hindi na ang pinaka-epektibo o kahit na pinakaligtas na paraan ngayon. Maraming kababaihan ang patuloy na nakatuon lamang sa malalim na vaginal penetration dahil sa nakasanayan hindi namamalayan na habang tayo ay tumatanda ang karamihan sa mga nerve endings ay at palaging nasa labas na bahagi ng clitoris at vulva. Sa pagnipis ng mga pader ng ari, ang matinding internal na pressure ay maaring maging hindi komportable. Bukod dito, maraming kababaihan sa pagnanais na mag-explore ay maaring gumamit ng mga bagay sa bahay bilang mga kasangkapan para sa self-pleasure. Ito ay isang napakapanganib na gawain. Ang mga bagay na hindi partikular na idinisenyo para sa sexual na paggamit ay maaring may matutulis na gilid gawa sa mga poroos na materyales na naglalaman ng bakterya o maaring masira na humahantong sa malubhang pinsala sa loob at mga impeksyong nagbabanta sa buhay. Maging sa mga komersyal na sex toys, merong isang tahimik na panganib. Maraming mas mura, parang jelly na plastic na laruan ng gawa sa mga materyales tulad ng phthalates na mga chemical plasticizer na maaaring makagambala sa ating endocrine system at naiugnay sa mga isyu sa kalusugan. Ang mga materyales na ito ay poros din na ginagawang imposible itong malinis ng maayos na ginagawa silang lugar ng pagdami ng bakterya. Ang solusyon dito ay isang dalawang bahaging pagbabago sa pag-isip at mga materyales, unahin ang external na stimulation at mamuhunan sa mga kagamitang ligtas para sa katawan. Panahon na upang muling tuklasin ang inyong sariling anatomya. Ang clitoris ang sentro ng kasiyahan ng babae na may higit sa 8,000 nerve endings. Ang pag-explore sa clitoral stimulation, gamit man ang inyong mga daliri o isang laruan, ay maaring magbukas ng isang mundo ng mas matindi at mas madaling makamit na kasiyahan. Huwag matakot mag-eksperimento sa iba't ibang uri ng haplos pressure at mga pattern. Pagdating sa mga kagamitan, ang pinakamataas na pamantayan ay medical-grade silicone. Ito ay non-porous na nangangahulugang maaari itong ganap na malinis gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Ito ay hypoallergenic at mahusay na humahawak ng temperatura. Ang isang dekalidad na silicone vibrator ay maaaring maging isang kahangahangang pamumuhunan sa inyong kapakanan. Maghanap ng isa na may adjustable na bilis at mga pattern na nagbibigay daan sa inyo na matuklasan kung ano ang pinakamainam para sa inyong katawan ngayon. Isaalang-alang ang isang mas maliit na katuon sa labas na vibrator sa halip na isang malaki at nakakatakot. Maraming mga mapagkakatiwalaang brand ang magagamit na ngayon online o sa mga specialty shop at inuuna nila ang kalusugan at kaligtasan. Isipin ito tulad ng pagbili ng isang dekalidad na kagamitan sa kusina. Namumuhunan kayo sa isang bagay na magbibigay sa inyo ng kagalakan at nutrisyon ng ligtas sa loob ng maraming taon. Isang 68 taong gulang na pasyente mula sa Baguio ang nagsabi sa akin na akala niya ang mga orgasm ay bahagi na lamang ng kanyang nakaraan. Palagi lamang siyang nakatuon sa vaginal stimulation. Matapos ang isang tapat na pag-uusap, nag-aalangan siyang bumili ng kanyang unang external vibrator. Sa kanyang susunod na check-up, siya ay nagniningning. Sinabi niya na para siyang nakatuklas ng isang bagong silid sa isang bahay na tinitirhan niya sa buong buhay niya. Mag-check-in po ulit tayo. Ang ideya ba ng paglipat ng focus mula sa internal patungo sa external na stimulation ay may katuturan sa inyo? Nag-alala na ba kayo tungkol sa kaligtasan ng mga materyales sa mga sex toys? Kung ang seksyon na ito ay nagbigay sa inyo ng kapaki-pakinabang at magagamit na payo, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi at nais ninyo ng mas maraming paglilinaw sa paksang ito, mangyaring i-type ang 0. Binabasa ko po ang bawat piraso ng feedback. Ang pangatlong pagkakamali ay isang napakatahimik dahil kinasasangkutan ito ng isang bahagi ng ating katawan
na bihirang nating isipin hanggang sa magdulot ito ng mga problema, ang pagpapabaya sa pelvic floor. Ang pelvic floor ay isang kahangahangang duyan ng mga kalamnan na sumasaklaw sa base ng inyong pelvis. Sinusuportahan nito ang inyong pantog matris at bituka. Ang mga kalamnan na ito ay malapit ding kasangkot sa sexual na paggana. Sila ay ritmikong nagko-contract sa panahon ng orgasm at ang malakas at malusog na mga kalamnan ng pelvic floor ay nauugnay sa mas matinding kasiyahan at pagka-excite. Sa paglipas ng buhay, ang mga salik tulad ng panganganak gravity, mga pagbabago sa hormonal at maging ang talamak na pag-ubo ay maaaring magpahina sa mga kalamnan na ito. Para sa mga kababaihan na lampas 60, ang mahinang pelvic floor ay napakakaraniwan. Ang problema ay hindi natin iniuugnay ang mga sintomas sa sexual na kalusugan. Maaari nating mapansin ang kaunting pagtagas ng ihi kapag tumatawa o bumabahing stress incontinence o isang pakiramdam ng kabigatan sa pelvis. Sa usapin ng kasiyahan, ang mahinang pelvic floor ay maaaring humantong sa mahina o hindi gaanong matinding mga orgasm na bawasang sensasyon at isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkakahiwalay mula sa bahaging iyon ng inyong katawan. Tahimik nitong pinapahina ang ating sexual na tugon at sinisisi natin ito sa edad, hormones o kakulangan ng pagnanasa, gayong sa katunayan ito ay isang issue sa kalamnan na maaaring matugunan. Ang solusyon ay ituring ang inyong pelvic floor tulad ng anumang mahalagang grupo ng kalamnan sa inyong katawan. Kailangan nyo itong i-ehersisyo. Ang pinakakilala sa mga ehersisyong ito ay ang Kegels. Upang matukoy ang tamang mga kalamnan, subukang pigilan ang daloy ng ihi sa gitna ng pag-ihi. Iyon ang inyong mga kalamnan sa pelvic floor. Kapag natukoy nyo na ang mga ito, maaari nyong gawin ng ehersisyo kahit saan anumang oras. Pigain ang mga kalamnan hawakan sa bilang ng 5 at pagkatapos ay mag-relax sa bilang ng 5. Layunin ang isang set ng 10 repetitions 3 beses sa isang araw. Mahalaga na tiyaking hindi nyo pinipiga ang inyong mga kalamnan sa puwit o tiyan. Ihiwalay lamang ang pelvic floor. Ang pagiging pare-pareho ang susi. Hindi nyo aasahan na maging malakas ang mga braso sa pamamagitan ng pagbubuhat ng 2 librang bigat 1 beses sa isang buwan at ganoon din dito. Para sa maraming kababaihan, lalo na kung mayroon kayong malaking kahinaan o mga sintomas tulad ng incontinence, ang isang referral sa isang pelvic floor physical therapist ay maaaring magbago ng buhay. Sila ay mga espesyalista na maaaring magbigay ng isang personalisadong regimen ng ehersisyo at gumamit ng mga tools sa biofeedback upang matiyak na ginagawa nyo ng tama ang mga ehersisyo. Ang pagpapalakas ng inyong pelvic floor ay isang triple win. Pinapahusay nito ang sexual na kasiyahan, pinapabuti ang kontrol sa pantog, at nagbibigay ng mas mahusay na suporta para sa inyong core na nag-aambag sa pangkalahatang katatagan at lakas. Kumusta po ang pakiramdam nyo sa impormasyong ito? Ang koneksyon ba sa pagitan ng lakas ng pelvic floor at sexual na kasiyahan ay isang bagong konsepto para sa inyo? Kung nahanap nyo na nakakatulong ang paliwanag na ito at nakakaramdam kayo ng motibasyon na subukan ng Kegels, mangyaring ipaalam sa akin gamit ang isang 1. Kung ito ay nakakalito o sa tingin nyo ay hindi ito angkop sa inyo ang isang 0, ay magiging napakalaking tulong na feedback. Dadalhin tayo nito sa ika-4 na malaking pagkakamali, ang pagmamadali sa proseso at pagbabaliwala sa kahalagahan ng ambience. Sa ating lipunan na nakatuon sa mga layunin, madalas nating dala ang kaisipang yon sa ating mga pribadong buhay na tinatrato ang kasiyahan bilang isang destinasyon na dapat maabot sa lalong madaling panahon. Ngunit habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang pisyolohikal na proseso ng pagka-excite. Maaaring mas matagal bago dumaloy ang dugo sa mga ari at bago maging ganap na handa ang katawan para sa stimulation. Kapag sinusubukan nating magmadali, lumilikha tayo ng isang siklo ng pagkabalisa
at pagkabigo. Iniisip natin, bakit hindi ito gumagana tulad ng dati? Ang mental na stress na yon ay naglalabas ng mga hormones tulad ng cortisol na siyang kaaway ng pagka-excite. Hindi kayo maaaring maging relaxed at stressed ng sabay. Ang pressure na ito na mag-perform kahit para lamang sa ating sarili ay maaring humantong sa isang hindi kasiyasyang karanasan na nagpapatibay naman sa paniniwala na ang ating mga katawan ay hindi na kayang makaramdam ng kasiyahan. Bukod dito, maraming kababaihan ang nagsasagawa ng self-pleasure sa isang purong klinikal o nagmamadaling paraan na nawawala ang napakalaking psikolohikal at emosyonal na mga bahagi ng pagka-excite. Ang solusyon ay ang paglinang ng isang kasanayan ng maingat na self-pleasure. Ibig sabihin nito ay ituring ito hindi bilang isang karera patungo sa finish line, kundi bilang isang sensual na paglalakbay. Bigyan ng inyong sarili ng regalo ng oras. Wala kayo sa isang schedule. Lumikha ng isang kapaligiran na ligtas, komportable at marangya para sa inyo. Hindi ito kailangang maging magarbo. Maaari itong kasing simple ng paglock ng pinto ng silid-tulugan, pagdidilim ng mga ilaw, pagpapatugtog ng musikang gusto nyo, o pagsisindi ng isang mabangong kandila. Ang layunin ay magbigay ng senyales sa inyong utak at katawan na ito ay isang espesyal na oras na nakatuon sa inyong sariling kapakanan. Magsimula sa non-genital na paghipo. Galugarin ang mga sensasyon sa inyong leeg, inyong mga suso, inyong mga panloob na hita. Bigyang pansin ang inyong paghinga. Ang buong katawan na paggalugad na ito ay nagbibigay daan sa proseso ng pagka-excite na mabuo ng natural at dahan-dahan. Ang pinalawig na self-foreplay na ito ay hindi lamang isang paunang hakbang. Ito ay bahagi ng pangunahing kaganapan. Nagbibigay daan ito para sa kinakailangang pagdaloy ng dugo, pagtaas ng natural na lubrication at paglaki ng clitoris na ginagawa itong mas sensitibo at tumutugon sa direktang paghipo. Isang pasyente ko, isang retiradong guro mula sa Davao, ang nagsabi sa akin na dati niyang sinusubukang matapos agad. Nag-usap kami tungkol sa paglikha ng isang ritual. Ngayon, naliligo muna siya ng maligamgam na tubig na may Epsom salts, isinusuot ang kanyang paboritong silk robe at nakikinig sa isang nakakakalmang playlist. Sinabi niya na sa oras na magsimula pa lang siya ng direktang stimulation, nasa estado na siya ng malalim na pagre-relax at pagka-excite. Binago niya ang pananaw dito bilang kanyang sagradong me time. Naiintindihan po ba ito? Nahahanap niyo ba ang inyong sarili na nagmamadali sa inyong mga pribadong sandali o natuklasan niyo na ba ang kapangyarihan ng paglalaan ng oras? Kung ang ideyang ito ng paglikha ng isang maingat na ritual ay tumatatak sa inyo, gusto kong makita ang isang uon sa mga komento. Kung sa tingin niyo ay masyadong komplikado ito o hindi, para sa inyo mangyaring ipaalam sa akin gamit ang isang 0. Ang ikalima at marahil ang pinakamalaganap na pagkakamali ay ang pagpapadala sa hiya at katahimikan. Hindi ito isang pisikal na pamamaraan. Ito ay isang makapangyarihang psikolohikal na hadlang na binuo sa loob ng isang buong buhay. Para sa mga kababaihan na lumaki noong dekada 40, 50 at 60, ang mga mensahe tungkol sa sexualidad ng babae ay madalas na tungkol sa tungkulin panganib o tuwirang pagtanggi. Ang self-pleasure ay itinuring na kahiya-hiya marumi o isang bagay na hindi ginagawa ng mabubuting babae. Ang mga malalim na nakatanim na paniniwalang ito ay hindi basta-basta nawawala sa pagtanda. Maaari silang manatili bilang isang tahimik na bulong ng pagkakasala o kahihiyan sa likuran kahit na sa privacy ng sariling isip. Ang panloob na hiyang ito ay lubhang nakapagpapahina. Pinipigilan nito ang mga kababaihan na lubusang yakapin ang kanilang karapatan sa kasiyahan. Pinipigilan silang galugarin ang kanilang sariling mga katawan ng may pag-usisa at pagmamahal. Nag-aalangan silang bumili ng lubricant o personal massager dahil sa kung ano ang maaring isipin ng kahera. At ang pinakamapanganib,
Pinipigilan silang makipag-usap sa kanilang mga doktor tungkol sa mga alalahanin sa sexual na kalusugan. Nagtitiis sila sa sakit pagkatuyo o mababang libido sa katahimikan na ipinapalagay na ito ay alinman sa kanilang kasalanan o isang hindi maiiwasang kapalaran, gayong may mga epektibong paggamot at solusyon na madaling makuha. Ang solusyon ay isang aktibo at may kamalayang proseso ng pagbawi sa sarili at edukasyon. Nagsisimula ito sa pagbibigay ng pahintulot sa inyong sarili. Pahintulot na maging isang sexual na nilalang. Pahintulot na makaramdam ng kasiyahan. Pahintulot na unahin ang inyong sariling kagalakan. Hinihikayat ko kayo na simulan sa pamamagitan ng pagbabago ng pananaw sa self-pleasure sa inyong isipan. Ito ay hindi nakakahiya. Ito ay isang anyo ng pangangalaga sa sarili. Ito ay hindi o marumi. Ito ay isang natural na biolohikal na paggana. Ito ay isang kasanayan sa kalusugan, kasing halaga ng pagmumuni-muni, pag-uunat o pagkain ng masustansyang pagkain. Ang susunod na hakbang ay ang pag-aaral mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan. Magbasa ng mga artikulo mula sa mga kagalang-galang na organisasyong medikal at mga eksperto sa kalusugan na dalubhasa sa sexual na kalusugan ng mga senior. Ang pag-unawa sa bakit sa likod ng mga pagbabago sa inyong katawan ay maaaring maging lubhang nakapagpapalakas loob at nag-aalis ng misteryo. Sa wakas basagin ang katahimikan kasama ang isang pinagkakatiwalaang healthcare provider. Ipinapangako ko sa inyo, narinig na namin ang lahat. Kapag lumapit kayo sa amin na may alalahanin tungkol sa masakit na pakikipagtalik mababang pagnanasa o hirap sa pagka-excite, hindi kayo nagsasabi sa amin ng isang bagay na nakakagulat. Sinasabi niyo sa amin na kayo ay tao. Ang isang mahusay na doktor ay haharapin ang inyong mga alalahanin ng may habag at magbibigay ng mga solusyon na batay sa ebidensya. Ang pag-uusap tungkol dito ay nag-aalis ng kapangyarihan nitong lumikha ng hiya. Inililipat nito ang isyu mula sa isang lugar ng madilim na lihim patungo sa malinaw na liwanag ng modernong medisina at wellness. Ito ay isang napaka-personal na paksa. Naramdaman niyo na ba ang luma at nakakainis na tinig ng hiya o pagkakasala kapag iniisip ang inyong sariling sexualidad kung sa tingin niyo na ang mensaheng ito ng pagbibigay ng pahintulot sa inyong sarili ay makapangyarihan at nakakatulong mangyaring i-type ang 1. Kung hindi ito tumatatak sa inyo, mangyaring magbahagi ng 0. Ang inyong katapatan ay nakakatulong sa akin na maunawaan ang mga pangangailangan ng komunidad. Ang ating ika-6 na pagkakamali ay ang pagbabaliwala sa holistikong koneksyon sa pagitan ng ating pangkalahatang kalusugan at ating sexual na kalusugan. Karaniwang pagkakamali na tingnan ang sexual na paggana bilang umiiral sa isang vacuum ganap na hiwalay sa iba pa nating pisikal na kapakanan. Kapag may naganap na pagbabago, tulad ng pagbaba ng libido o hirap sa pag-abot ng orgasm, ang agarang pag-aakala ay ito ay isang purong problemang sexual o simpleng katandaan. Sa katotohanan ng inyong sistema ng sexual na tugon ay malalim na magkakaugnay sa inyong mga sistema ng cardiovascular, nervous at endocrine. Marami sa mga talamak na kondisyong pangkalusugan na mas laganap pagkatapos ng tulad ng mataas na presyon ng dugo, sakit sa puso, diabetes at arthritis ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa sexual na paggana. Halimbawa, ang mga kondisyon na nakakaapekto sa daloy ng dugo tulad ng sakit sa puso o hypertension ay maaaring makabawas sa daloy ng dugo patungo sa mga ari na nagpapahirap sa pagka-excite. Ang sakit at paninigas mula sa arthritis ay maaaring gawing hindi komportable ang ilang mga posisyon na naglilimita sa paggalugad. Bukod dito, ang mga gamot na iniinom natin para sa mga kondisyong ito ay madalas na pangunahing salarin. Ang mga antihypertensive, lalo na ang mga beta blocker, mga antidepressant particular,
ang mga SSRI, at kahit ilang over-the-counter na antihistamine ay maaaring magkaroon ng mga side effect na kasama ang pagkatuyo ng ari, pagbaba ng libido, at hirap sa orgasm. Ang pagkakamali ay hindi sa pagkakaroon ng mga kondisyong ito o pag-inom ng mga gamot na ito. Ang pagkakamali ay sa hindi paggawa ng koneksyon at sa makatuwid ay hindi paghahanap ng mga solusyon. Tahimik na tatanggapin ng mga kababaihan ang isang nabawasang buhay sexual na naniniwala na ito ay isang hindi maiiwasang kapalit para sa pamamahala ng kanilang iba pang mga isyu sa kalusugan nang hindi kailanman binabanggit ang paksa sa doktor na nagreseta ng gamot. Ang pagiging pasibo na ito ay tahimik na nagpapahina hindi lamang sa ating sexual na sigla, kundi sa ating pangkalahatang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng pagtanggap sa isang maiiwasang pagkawala ng kagalakan. Ang solusyon ay maging isang maagap at holistikong tagapagtaguyod ng kalusugan para sa inyong sarili. Una, tingnan ang inyong pamumuhay. Ang isang dieta na mabuti para sa puso, regular na ehersisyo tulad ng paglalakad o paglangoy at sapat na tulog ay hindi lamang nakikinabang sa inyong puso. Pinapabuti nila ang daloy ng dugo sa lahat ng dako kabilang ang inyong pelvic region. Ang pamamahala sa stress sa pamamagitan ng mga kasanayan tulad ng yoga o pagmumuni-muni ay maaaring magpababa ng cortisol at mapabuti ang inyong kakayahan para sa pagka-excite. Pangalawa, at pinakamahalaga, magsagawa ng pagsusuri sa gamot kasama ang inyong doktor o parmasyutiko. Pumunta na may isang tiyak na tanong. Nararanasan ko po ang pagkatuyo ng ari, mas mababang pagnanasa at ibo. Maaari po bang mayroon sa aking mga kasalukuyang gamot ang nag-aambag dito? At mayroon po bang mga alternatibong gamot o estratehiya na maaari nating subukan? Kadalasan ng isang simpleng pagpapalit sa klase ng antidepressant o gamot sa presyo ng dugo ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Halimbawa, ang ilang mga gamot sa presyo ng dugo ay mas malamang na hindi magdulot ng mga sexual na side effect kaysa sa iba. Huwag kailanman huminto o magbago ng gamot ng mag-isa, ngunit buksan ang dialogo. Hindi kayo isang koleksyon ng mga hiwalay na sintomas. Kayo ay isang buong tao at ang inyong plano sa paggamot ay dapat sumalamin doon. Ang inyong sexual na kalusugan ay isang mahalagang senyales ng inyong pangkalahatang kalusugan. Nagtataka ako na isip nyo na ba na ang isang gamot na iniinom nyo para sa isang ganap na naiibang isyu ay maaaring nakakaapekto sa inyong sexual na kapakanan kung ang koneksyon na ito sa pagitan ng pangkalahatang kalusugan at sexual na kalusugan ay isang nakakatulong na pananaw para sa inyo, mangyaring ipaalam sa akin gamit ang isang 1. Kung ito ay tila halata o hindi nakakatulong, ayos lang ang isang 0. Lahat ng feedback ay mabuting feedback. Sa wakas, ang ikapitong karaniwang pagkakamali ay mapanlinlang na simple, ngunit napakahalaga ang pagbabaliwala sa mga pangunahing protocol sa kalinisan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga immune system ay maaaring hindi na kasing lakas tulad ng dati at maaari tayong maging mas madaling kapitan ng mga impeksyon. Ang isang simpleng urinary tract infection UTI na maaring isang maliit na abala lamang noong tayo ay nasa 30s ay maaring maging mas seryoso at mas mahirap gamutin. Sa ating 70s, minsan ay humahantong pa sa mga impeksyon sa bato o sepsis. Maraming kababaihan ang hindi lubos na nakakaalam na ang mga kasanayan na may kaugnayan sa self-pleasure ay maaring magpasok ng bakterya sa urinary tract at ari kung hindi sinusunod ang tamang kalinisan. Maaari itong mangyari mula sa hindi hinugasang mga kamay, mula sa paggamit ng maruruming laruan, o mula sa paglipat ng bakterya mula sa anal region patungo sa vaginal area. Ang tahimik na panghihina dito ay ang siklo ng pabalik-balik na mga impeksyon. Ang isang babae ay nakakaranas ng UTI, ginagamot ng antibiotics, at pagkatapos ng isang buwan o 2, bumabalik ito.
Sinisisi niya ang kanyang tumatandang pantog o masamang kapalaran ng hindi namamalaya na ang isang simple at maiiwasang pagkakamali sa kalinisan ang maaring paulit-ulit na sanhi. Ang siklong ito ay maaring makapanghina magdulot ng pisikal na discomfort at lumikha ng isang pakiramdam ng pagkabalisa at takot sa paligid ng kanyang sariling katawan at personal na intimacy. Ang solusyon ay ang pag-ampon ng ilang madali at hindi mapag-uusapang mga gawi sa kalinisan. Isipin ang mga ito bilang bookends sa anumang karanasan ng self-pleasure. Ang unang bookend ay paghahanda. Palaging maghugas ng kamay ng maigi gamit ang sabon at tubig bago kayo magsimula. Kung gumagamit kayo ng anumang mga laruan, dapat itong hugasan bago ang bawat paggamit kahit na malinis ito noong itinago nyo. Ang maligamgam na tubig at isang banayad, walang pabangong sabon, ay perpekto para sa mga silikone na laruan. Patuyuin itong mabuti gamit ang isang malinis na tela na walang himulmol. Ang pangalawang bookend ay ang pangangalaga pagkatapos ng kasiyahan. Lubos na inirerekomenda na umihi pagkatapos ng orgasm. Ang gawaing ito ay nakakatulong na alisin ang anumang bakterya na maaaring naitulak pataas patungo sa urethra sa panahon ng stimulasyon na malaki ang ibinababa sa panganib ng UTI. Ito ay isang simpleng hakbang na isa sa mga pinaka-epektibong estratehiya sa pag-iwas sa UTI na alam natin. Pagkatapos dahan-dahang linisin ang vulvar area gamit ang maligamgam na tubig, iwasan ang matatapang na sabon o pag-douche dahil maaari nitong guluhin ang maselang pH balance ng ari at kabaligtaran pataasin ang panganib ng iba pang mga impeksyon tulad ng yeast o bacterial vaginosis. Ang mga simpleng hakbang na ito ay hindi tungkol sa pagiging sterile o klinikal. Ito ay tungkol sa paggalang sa inyong katawan at pagprotekta sa inyong kalusugan upang patuloy ninyong matamasa ang kasiyahan ng walang pag-aalala. Ang focus ba sa kalinisan na ito ay praktikal at madaling ipatupad kung may natutunan kayong mahalagang tip dito, lalo na tungkol sa kahalagahan ng paghihi pagkatapos ng orgasm mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng isang 1. Kung ito ay impormasyon na alam nyo ng mabuti ang isang 0, ay makakatulong sa akin na sukatin ang antas ng kaalaman ng ating komunidad. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, maglaan tayo ng sandali upang balikan ang landas na ating tinahak. Inilipat natin ang isang paksa na madalas na nababalot ng kadiliman sa liwanag ng mahabagin at praktikal na kaalaman. Binuwag natin ang alamat na ang kasiyahan ay may expiration date at pinalitan ito ng mga nagpapalakas loob na katotohanan. Natutunan natin na ang tahimik na pagdurusa mula sa pagkatuyo ay hindi isang kinakailangan ng pagtanda, kundi isang problema na may simpleng solusyon lubrication. Natuklasan natin ang karunungan ng pagtuon sa panlabas na kasiyahan at pamumuhunan sa mga kagamitang ligtas para sa katawan at ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na nasa loob ng ating sariling pelvic floor. Niyakap natin ang sining ng pagbagal paglikha ng isang ritual ng maingat na kasiyahan sa halip na magmadali sa isang finish line. Higit sa lahat, hinarap natin ang mga anino ng hiya at katahimikan na kinikilala na ang ating sexual na kalusugan ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkalahatang kalusugan na hindi mapaghihiwalay na nakaugnay sa ating puso, ating isipan at sa mga gamot na ating iniinom. Nagtapos tayo sa simple at malalim na pagkilos ng paggalang sa ating mga katawan sa pamamagitan ng mabuting kalinisan. Ang mga ito ay hindi 7 tuntunin na nilalayong paghigpitan kayo. Ito ay 7 susi na nilalayong buksan ang isang pinto sa isang mas masaya, may tiwala sa sarili at masiglang malusog na kabanata ng inyong buhay. Ang aking huling payo ay itulapitan ang inyong katawan ng may pag-usisa at kabaitan na iaalok ninyo sa isang mahal na kaibigan. Kasama nyo na ito sa buong buhay ninyo at nagsasabi ito sa inyo
ng isang bagong kwento ngayon. Alamin ang bago nitong wika. Pakinggan ang mga bulong nito ng ginhawa at ang mga sigaw nito ng discomfort. Kayo ang tanging eksperto sa inyong sariling katawan at sa inyong sariling kasiyahan. Ang impormasyong ibinahagi ko ngayon ay nilalayong maging isang mapa, ngunit kayo ang manggagalugad. Mayroon kayong kapangyarihan ngayon din na gumawa ng maliliit na pagbabago na magbubunga ng malalim na mga benepisyo na nagpapahusay hindi lamang sa inyong sexual na sigla, kundi sa inyong pangkalahatang pakiramdam ng kapakanan at koneksyon sa inyong sariling magandang sarili. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na higit pa sa ating paksa ngayon, ang pag-usisa, ang panlunas sa pagtanda. Kapag huminto tayo sa pag-aaral, paggalugad at pagtatanong tungkol sa mundo at sa ating sarili, doon tayo tunay na tumatanda. Sa paghahanap ng impormasyong ito ngayon, pinili ninyo ang pag-usisa kaysa sa pagiging kampante. Pinili ninyong maging isang aktibong kalahok sa inyong sariling kwento ng buhay, hindi isang pasibong tagamasid. Patuloy na alagaan ang diwang iyan sa lahat ng inyong ginagawa. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Alin sa 7 puntong ito ang pinakatumatak sa inyo? Meron bang payo na plano niyong ipatupad simula ngayon? Pakiusap ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong kwento at ang inyong mga pananaw ay mahalaga at maaaring makatulong sa ibang babae sa kanyang paglalakbay. Kung ang artikulong ito ay nagbigay liwanag sa isang mahalagang paksa para sa inyo, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid na babae, o sino man sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay maaaring makinabang sa pag-uusap na ito. Magtulungan tayo upang basagin ang katahimikan para sa lahat ng kababaihan. At sa wakas, kung nais ninyong makatanggap ng mas maraming payong pangkalusugan na batay sa ebidensya at mahabagin para sa paglalakbay sa magagandang huling kabanata ng buhay, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe. Salamat sa inyong oras at sa inyong tapang. Maging maayos po kayo.